So, story time na nga lang tayo, no? Kasi traumatic talaga. Baka daw hindi ko kayanin. Imbes na hindi naman ako kinakabahan. Kasi talaga guys, para ako na paranoid. Doon ako na paranoid. Huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Pakibasa na lang guys. This is my family. So funny. Natawa na siya doon. Pag nandito siya, tinataas ko to eh. Baka kasi untog-untog eh. Hindi pa ako nakabili ng dito sa kanto. Wala pala tayo ng stock. Yung dito, yung nilalagay sa kanto. Meron 2 piraso na lang. Tsaka pambata yung sa IKEA eh. Yung may kamay. Hindi maganda tingnan dito sa studio. Si Jiro na daw mag-review. Sabi niya, ang tagal-tagal na nito dyan. Hindi mo pa na-film. Ang bala ko sana today, hindi na ako iinom ng gamot. Kaso karga ko si Jiro, ando kami sa baba. Naglilinis kasi ng sasakyan si Papa. Tapos si Ju, tumutulong siya. Gusto ko pakita kay Jiro na ayun, paglaki niya, ayun din gagawin niya. Tutulungan niya si Papa maglinis ng car. So karga ko si Jiro. Dapat bawal ako magkarga. Bawal talaga. Kaso hindi mo talaga maano eh. Hindi mo maatim eh, na hindi mo kargahin yung anak mo. Alam mo yung feeling na bawal ka. Pero gusto mo. So regardless na masakit, talagang tigas ang ulo. Nag-galit na si Papa kahit sa akin. So, ayoko sana uminom ng gamot ngayon. Kasi alam ko na yung ending eh. Pag uminom ako ng gamot, wala na. Parang iba na yung pakiramdam ko buong araw. Pero nawawala yung pain. Kaya nga alam niyo yung paraan pang gagawin ko. Nakaka-depress yung may nararamdaman kang sakit. Pero ay, inom na lang ako ng gamot. Kumuha ako ng pagkain na kasi kailangan every time na iinom ako ng gamot. Hindi yung Pringles, yung kanin sa akin. Yun ulit, papaitan ulit. Ito yung kinakain namin kagabi bago habang nanonood. Napifeel ko na naman sa braso. Ito, dito. Anyway, huwag na nga natin pag-usapan yan. Kahit naman na sabihin ko, hindi siya. Alam niyo, hindi na i-ibsan yung sakit eh. Kakaloka. Hello! We're back! We're back! Oh, galing kasi kami sa labas, guys. Nagpa-MRI ako. Oh, wait lang. Kukwento ko sa inyo. Story time tayo ngayon. Tapos, nasa labas kami. Nakalimutan ko yung camera dito sa bahay. Ang hirap na eh. Kapag tumatakbo na yung mga bata, hindi na maiwan. Kaya sabi ko, mo na nga. Wala akong dala kahit cellphone. Nasa labas kami. Ikot-ikot lang kami dito sa may street. Ganyan. Hanggang maggabi. Tapos, diretso naligo na ako. Yun lang naman yung nangyari. So, story time na nga lang tayo. No? Kasi, traumatic talaga. Hindi naman, ayoko kayong takutin, pero sa akin, may pagkakamali kasi ako eh, kaya traumatic yung first MRI ko. Anyway, so ganito yan. Diba nung nakaraan, pumunta kami sa St. Luke's, hindi kami nakaabot. Hindi ko na hinawakan yung camera, hindi na ako nag-update kasi nga, magiging nega ako. Kasi alam niyo, inis na inis ako sa sarili ko. Kasi ilang minuto na lang din eh. Sa totoo lang, just in time naman talaga kami dapat. As in, saktong-sakto. Kaso, ayun, marami pa palang preparation. So, ayun. Anyway, kukwento ko later. So, simulan na muna natin dun sa supposedly schedule ko sa St. Luke's. Diba, umalis kami dito, mga 6:30, 6:40, ganon. And, palabas pa lang kami dito, traffic na. So, parang kinukutuban na ako na mukhang hindi kami aabot kasi 7:30 talaga dapat nandun na kami. Parang dapat umalis kami ng bahay noon alas 6. Or para sure na sure, 5:30. Kasi grabe yung traffic. Wala na tayong magagawa kasi talagang traffic. So, wala na ako ibang sisisihin kundi yung sarili ko lang talaga. Kasi sobrang bad trip ako noon. Kasi, in-expect ko, umabot na ako eh. Kasi pinagbayad na ako. So, alam mo yung pag pinagbayad ka, parang, okay lang kahit na ilang minutes. Kasi sa totoo, pagdating namin ng St. Luke's noon, hindi ito yung pinaka-horror story time natin ha. Kinuwento ko lang kasi para may background. Kasi hindi ko nga na-update nung araw na yun. So, pagdating namin doon, marami palang MRI doon kasi malaking ospital. So, merong sa isang building, meron sa isa pa. Yung tinanong kong guard, sabi, nasa main building daw. So, punta ako sa main building. Pagpasok doon, medyo nakakalito maliligaw ka talaga actually. Naligaw talaga ako. Pagpunta ko doon, nahanap ko yung MRI. Hindi pala doon. Ay ma'am, yung OPD po, hindi po dito. So, lipat ng kabilang building. Pagpunta ko naman doon sa kabilang building, sabi sa akin ay, magbayad daw muna ako sa cashier. Tapos sabi ko, saan po yung cashier dito? Akala ko kasi sa loob lang ng building. Sa kabilang building, naloko talaga ako. Alam mo yung parang mukhang hindi na ako aabot. Tapos parang nag-aano na lang ako, maasa ako na hindi naman na siguro ako
pagbabayarin kung hindi ako umabot. Kaso hindi, nakapagbayad ako sa cashier, ganyan, na pangatlong building ko na. Tama ba? Ay, hindi, pang-apat kasi yung una, mali nga yung pinasukan ko sa main building. So, pang-apat na building. Nalala talaga ako. Tapos, alam mo yung, syempre, na-traffic ka na lahat-lahat. Tapos, may iniinda kang masakit. Kasi ibinaba na lang ako ni Papa kasi kung hihintayin ko ba siya na makapag-park, baka mas lalong matagalan, diba? So, ako na lang. Para mabilis. Tapos, yun na, nagbayad na ako. Pagpunta ko dun mismo sa MRI, ang sabi sa akin, ay, ma'am, andito na po yung kasunod nyo. Siya po. Wala na po. Alam nyo talaga. Sobrang ano pa naman ako ngayon. Ang bilis kong siguro kasi may nararamdaman ako. May iniinda ako eh. Kaya iba talaga yung napapansin ko din yung sarili ko ngayon. Iba yung ugali ko. Alam nyo, nung sinabi niya na hindi na ako tumingin sa kanya. Sa iba na ako tumingin. Sabi ko, ikaw nang bala. Kasi baka maiyak ako. Kasi nga parang imagine, may masakit sa akin, tapos lipat-lipat ka na. As in, so anyway, wala naman akong kasi kung ganun talaga sa kanila. Pero sana medyo malapit-lapit yung cashier tsaka yung MRI. Kasi ang hirap talaga pa ano-ano ka, lipat-lipat ka ng building. So ayun, anyway. Okay lang din, na-refund ko naman siya kagad. Buti na lang. Kasi sabi ko, kung hindi ko ito ma-refund, sana doon pa lang po sa cashier, sinabi na hindi na ako aabot. Para at least, diba, hindi. Kasi 13,000 ang MRI, ang mahal, diba? Na-refund ko naman kagad. Walang hassle na pagdating sa refund. Kasi nung sinabi, sige, i-reschedule. Tapos tingin ako kay Papa, sabi ko, parang wag na tayo magpa-reschedule kasi lalo na ngayong December, sobrang traffic talaga. Isipin mo, mas lalong lumalapit yung Pasko, mas lalong traffic yan. Kaya as much as possible, sabi ko kay Papa, ayoko na nga talagang bumiyahe. Diba pag mga ganitong panahon, ayoko talagang bumabiyahe kasi nakakaloka ang traffic. Buti na nga lang din kasi yung resulta, kukunin mo pa ulit yan, diba? So, babalik na naman. Kaya, okay na, sige, refund na lang. Kinabahan nga ako kasi credit card yung ginamit ko. At least kahit papano, kahit credit card, nag-reflect din kagad. Parang na-void lang kagad yung payment ko. So, talagang tinuloy ko na yung schedule namin sa Commonwealth kasi nagpa-schedule na si Papa Kit sa Commonwealth. Ito nga, yung kanina. Ngayon, December 11. Sinipot na namin yung 3 p.m. kanina. Tapos, ito nga, almost 30 minutes before na ako umalis ng bahay. Hindi ako hinatid na Papa nag-grab na lang ako. Yung grab ko, ang tagal dumating. Tapos kinakabahan ako, mukhang traffic nga talaga. Dapat yata 1 oras yung nilaan kong oras para makaabot ako on time kasi kinakabahan na naman ako. Pero guys, kung tutuusin, pwedeng lakarin. Malapit lang talaga kami sa Commonwealth Hospital. As in, sobrang lapit lang. Kaso, matraffic na talaga. Before pa pala ako pumunta, pinatawag ko muna si Papa kasi nga sabi ko pa, kailangan prepared na ako. Baka mamaya, hindi naman confirm yung schedule, ganyan-ganyan. Kasi babiyahe pa ako, ganyan. Tapos hindi naman pala tuloy. Hindi kinonfirm niya sa tawag. Okay, confirm na. Tapos hindi pa daw magbabayad. After the procedure na lang. Kasi nga daw, baka daw hindi ko kayanin. Sabi ko, bakit hindi ko kakayanin? Alam niyo yung imbes na hindi naman ako kinakabahan before ako isalang. Sabi ni Kits, sabi niya baka daw hindi mo kayanin eh. Ano na lang yan siguro mga 1 hour before. Parang ako. Di ko ano na tumakbo sa isip ko. Tapos wala na akong time mag-research, ganyan. Kasi nga, paalis na ako. So, sige, bahala na. So, pagdating ko doon, maliban sa kinakabahan ako, baka malate na naman ako. Pero ayun, on time naman kahit papano. 3:01 ako dumating kanina. Tapos diretso na doon, pinag-bis na ako ng gown, pinatanggal yung bra, tapos wala naman akong suot na anything na mga accessories. Wala na. Kasi alam ko nang papatanggal. Basta may bakal. Dapat walang bakal. Okay? Ayun, sandali lang. Nag-fill up lang ako ng form. Tapos sinalang na ako kaagad. Tapos humiga na ako dun sa may MRI machine. Tapos habang humihiga ako dun, habang tinutulak, ina-explain naman sa akin yung procedure na ayan, ganito. May maririnig ka lang ng mga malalakas na tunog. Ganyan. May parang may pumupokpok. Yung magnet po yun. Huwag po kayo matakot. Huwag lang po kayong gagalaw kasi pag gumalaw kayo, uulit tayo ulit. So, talaga pa ulit-ulit sa isip ko yun, hindi ako pwedeng gumalaw. Kasi nga, ayoko nang umulit. Tapos, so, medyo malapit na ako dun sa may butas kasi may hole dun. Tapos, papasok ka na. Parang, papasok ka na yung katawan mo eh. Tapos, gano'ng katagal po? Tapos, sabi niya, 14 minutes. Iniisip ko, 14 minutes. Yung pala, 40 minutes. Hindi ko alam. Actually, hindi ko na nga namalayan yung oras kasi meron akong, may headset silang binigay. Tapos, etong,
may sounds naman kahit pa paano. Parang may bilog na pinahawak sa akin na i-squeeze ko lang daw kasi para emergency button yun para itigil nila. Para pag merong nangyari something or natakot ako or claustrophobic pala ako, hindi man ako claustrophobic. Baka kasi may mga ganun kasi nagkakaroon ng anxiety lalo na pag enclosed space. Kasi pagkahiga mo dun, kailangan komportable ka. Kailangan mo sabihin kagad kung hindi ka komportable kasi matagal yung procedure. So, komportable naman ako paghiga. Tapos, nilagay yung headset ko. Parang may cage yung mukha ko. So, huwag kayong matakot ha. Okay lang yun. Pero, sa totoo lang kanina, natatakot ako. First time ko kasing mag-ganon. Tapos, syempre, ipapasok ka. Tapos, eto pa, nanood kasi ako nung Insidious Red Door. Kaya, kung meron kayo MRI anytime soon, huwag kayo manonood na. Alam niyo yun talaga yung nasa isip ko buong procedure. Maling-mali talaga ako. Sabi ko, hindi ko naman alam kasi na may eksena ng ganun doon sa Insidious eh. Kung alam ko lang, di sana hindi ko pinanood, di ba? After na lang na MRI ko sa ako pinanood. Kasi talaga guys, para ako na paranoid. Doon ako na paranoid. Ay, by the way, tinanong din pala ako. Thank you so much sa MRI technician. Tinanong ako kung anong music daw gusto ko. Actually, sabi ko classical. Siguro hindi na narinig yung sinabi ko. Sabi ko kahit ano, classical. Parang gumanon ako. Tapos parang ang narinig na lang niya is yung kahit ano. Anyway, okay lang din naman. Pero buti na lang napigilan ko yung sarili ko. Kasi alam niyo kung anong pinatugtog? Unang kanta? We Belong Together, Mariah Carey. Alam niyo yung napapakanta ako. Tsunami when the times get rough. Who's gonna take your place when nobody there? Oh baby, baby, we belong together. Gumagalaw yung bibig ko, pero nire-remind ko sarili ko, huwag kang gagalaw. Kahit anong galaw, huwag kang gagalaw. So, yung mata ko na lang, yung eyeball ko, yun yung sumasabay sa beat. Kasi hindi ka pwedeng galawin. So, imbis na mapabilis, baka lalong tumagal. Tapos, ayun, okay naman yung sound. Actually, kung may anxiety ka, I would recommend na uminom ka muna ng gamot kasi maaano ka dun. Aware na ako. Alam ko na yung, kumbaga, yung tunog ng MRI. Alam ko na yan. Pero hindi pa talaga ako na MRI. Pero, syempre, napapanood ko yan sa House pa lang, diba? House, The Resident. Ano pa ba yung mga pinapanood ko? Oh, yun, Grey's Anatomy. Di ba parang lagi naman na-feature yung MRI? At natapos na yung kanta, yung We Belong Together. Tapos naririnig ko na, ang lakas ng tunog. Sabi ko, wala pa may next song. Tapos ayun na, Asher, you got it bad. Ito na naman. Sabi ko, oh my God, kabisado ko to. Gusto ko talagang gumaling kanina. Parang akong baliw-baliw kanina. Siguro, inaano ng utak ko kasi nga, para hindi ko maalala yung napanood kong eksena kasi nga, pagpasok ko pa lang doon, paghiga ko pa lang doon, tinitingnan ko yung room. Sino pang kasama ko dito? May tao ba? Ay, hindi. Nakikita naman nila kung may bintana doon. So, nakikita naman nila siguro kung may tao, di ba? Pagka wala ka kasing ginagawa, tas hindi ka pwedeng gumalaw, tas yung nagtutulog-tulugan ka lang, sobrang aware ka sa bawat muscle mo sa katawan. Alam mo yun, parang feeling ko, hindi ko alam kung nagtutwitch yung paa ko o may humahawak ng paa. Alam niyo yun talaga yung nasa isip ko kanina. Tas parang may kumangin sa paa. Hypersensitive ako kanina. Kasi nga, parang iniisip ko kung may tao na ba dun sa paanan ko. Kasi nakalabas yung paa mo eh. Tas nilagyan lang ako ng kumot, diba? Tas parang konting haplos ng hangin. Nafe-feel ko. Eh di, ayun na naman. Tas babalik na naman sa isip ko yung eksena na naman sa Insidious Red Door. Oh my gosh. Alam nyo, wala naman nakakatakot eh. Yung utak ko lang. Ewan ko ba talagang ang number one na kaaway talaga natin, yung utak natin eh. Yung mga sumunod na tugtog, ay ano na, Chris Brown. Ano, Chris Brown ba yun? Akala ko nga si Neo. Tonight, Chris Brown, tama? Parang feeling ko nasa bar ako dahil sa mga tugtugan eh, no? Tapos ayun, siguro nakaano ko, wala kasing oras, so hindi mo alam kung gaano ka nakatagal doon. Pero binibilang ko yung kanta eh. Naka-12 ako na kanta. 10 or 12, basta mga ganun. Meron kasing kanta na naputol sa gitna eh. Tapos pinagdadasal ko, hala, sana napansin nila na wala ng music. Kasi medyo matagal, mga 30 seconds din nawala yung music. Tapos narinig ko, dug, 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 dug. Tapos yung parang may nagpiprint. Iba-iba yung sound. Akala ko yung MRI, isa lang yung sound. Kumbaga pag dug, 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 ganun lang. Hindi, merong nagpiprint, laser print. Oh. Chi-chi-chi-chi-chi. Tapos, ayun, ang iniisip ko na lang, ginagawa, sumasabay kasi siya dun sa ano, sa music. So parang, ayos to parang remix Parang ina-entertain ko na lang talaga yung utak ko kasi nga, ayokong bumalik ulit yung memory or yung isipin ko na naman yung eksena doon talaga. Sa Insidious. Parang nakikipag-usap sa sarili ko kanina, pero
pero sa utak. Alam mo yun, parang, parang pipigilan ko kagad, yun na naman iisipin mo, tama na. Tapos iniisip ko, sana pala rave music yung ni-request ko. Parang talagang, feeling ko akmang-akma. Kaso baka baka mapasayaw talaga ako. Baka mapaganon-ganon. Pero bagay yung tunog ng MRI machine pagka nagpatugtog ka ng rave na music. Very good. Yun nga, 40 minutes nga daw talaga. Tapos ito lang yun yung cervical. Nasaan na nga ba yung MRI ko? Actually, guys, meron talaga akong clip nun nung, kailan pa kami pumunta? Nung St. Luke's. Basta nung araw na yun, meron talaga akong clip na nabad trip din ako sa sarili ko. Kasi talaga minsan, mas maganda na pahupain mo muna yung emosyon mo. Kasi nainis din ako sa sarili ko. Parang feeling ko, hindi ako yung nagsasalita sa sobrang galit ko. Alam ko maraming mabubwisit sa akin kasi ako nga nabwisit ako sa sarili ko. Kaya kinat ko na lang yun, hindi ko na sinama sa vlog. Kasi, wala nang ibang sisisihin kundi ikaw lang. Kasi, syempre, yung traffic talagang kasama na sa buhay natin yan, wala ganun talaga. So, sakto naman, para dito na lang sa story time natin. So, ito yung aking, wow, papakita ko talaga sa inyo. Pakibasa na lang, guys. Actually, may kita. Dapat meron tayong ganun, Gusto ko yun, Yung sinushoot nila sa, doon sa may pailaw. Hindi ko rin maintindihan kung ano to. Wala pang result, so mga 2 to 3 days pa. Pero ang galing, Pero imagine, ganun katagal. Kaya naman pala ang tagal ng schedule kasi ang tagal talaga niya. Kaya huwag kayong matakot, guys, kasi sayang. Kung meron kayo MRI na schedule, huwag kayong matakot. Ito hindi ako nananakot. Huwag kayong matakot. Talagang yung utak lang talaga natin yung dapat katakutan. Ako nabubuisit talaga ako sa utak ko kanina. Masaya naman ako pagkahiga ko. Ganda nga ng mga music na pinatugtog nila. Kaya thank you, Commonwealth. Relax. Everything's fine. By the way, ito pa pala na feel ko kanina paglabas ko dun sa machine. Grabe, tagaktak yung pawis ko, mainit pala talaga yon. Pinagpawisan na lang ako nung bandang nagpas kalahati na. Doon ko na feel na, sabi ko, teka, bakit umiinit? Tapos parang na-feel ko sa dibdib ko. Kasi wala kang ibang ginagawa, wala kang ibang magawa. Nakaano ka lang talaga nakahiga ka lang So yung utak ko, sobrang hyper. Tapos na-feel ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit yung init, parang mula sa ilalim, parang umaangat sa dibdib ko, parang kakaiba talaga, parang siyang out of body experience. Tapos na-feel ko na yung butil-butil na pawis ko dito sa ilong, sa nguso. So na-feel ko na talaga mainit. Tapos yun, nung kumusta ako, nung pinatayo na ako. Kumusta, ma'am? Ang init pala. Pinagpawisan ako. May tulo ng pawis yung hospital gown. So, ko yun, pinagpawisan ako. Init pala dun. So, yes, ma'am. Yung kasi, yung magnet daw, ganyan. Na-feel ko nga yung ikot. Tapos yung parang mainit. Tapos may dadampi sa akin na malamig. Yun yung time na parang na-feel ko parang may hahawak ng pa ako. So, ayun. Moral lesson. Huwag kayong matakot, guys, ha? Sa MRI. Okay lang, sandali lang, paakala nyo matagal. So, make sure na lang na puyat kayo pag nag-MRI para makatulog kayo. Kasi hindi, mahirap din pala ng tulog kasi. Ako kasi, minsan pag nakakatulog ako ng ganyan, lalo na pag nasa ibang lugar, yung bigla ka lang ma-doze off. Yung parang ako nahuhulog sa building, yung ganong feeling, parang napapaganon ako. Syempre, pag gumalaw ka, wala ka, ulit na naman. Diba? So, okay na rin pala na hindi ako nakatulog kanina. Kasi yung buong procedure, hindi talaga ako tulog. Gising talaga ako. Nakakahilo lang after. Kasi yung tunog, sa totoo, yung tunog ng MRI machine, kung papakinggan mo, parang yun yung tunog na naiisip ko every time na umaatake yung migraine ko. So, medyo masakit sa utak siya kanina. Masakit sa ulo. Tapos, parang nakakahilo pagbangon. Tapos, nung nakita nga ako ni Papa, kasi paglabas ko, nandun na si Papa Kids. Sabi niya, napano ka? Para daw akong disoriented. Kasi totoo naman. Pero sandali lang, after 1 minute na para ako nahimasmasan naman na okay na. Hindi ako makapaniwala na tapos ko sobrang paranoid ko kanina. So, yun lang yung story time natin. And ako talaga, yun ang motivation ko kanina kasi gusto ko na talagang malaman. Hindi ko talaga ginagalaw. Hindi talaga ako gumalaw, guys. Kahit isang beses, kahit isang angat ng daliri, wala akong ginawa talagang still. Iniisip ko noon, gusto ko na kasing malaman talaga kung ano tong nararamdaman ko kasi iba na yung pakiramdam ko lately. Parang nakakasanayan ko na yung pain. And hindi ako makatulog ng matagal sa gabi. Pagising-gising ako, hirap pumanap ng pwesto, sakit talaga. Saka parang mainit ang ulo ko ngayon. Siguro yung sakit na nararamdaman ko. Konting lang, inis na inis ako. Tapos hindi ko pa makarga ng maayos si Jiro, hindi ko maasikaso si Jiro kasi natatakot din ako kasi mahina talaga tong kaliwa ko. Baka mamaya kung anong mangyari, mabitawan ko yung anak ko. Tsaka gusto ko na matapos to. Gusto kong gumaling. Gusto ko na bumalik sa dati kasi sakit
Masakit talaga. Ayoko nga magsabi sa vlog na kasi baka mag-radiate sa nanonood yung nararamdaman ko. Kaya as much, yan, ngayon nafe-feel ko na naman yung sakit kasi wala na epekto yung ininom kong painkiller kaninang umaga. So, kailangan ko na naman uminom ngayon. Oh my goodness! Hanggang kailan? Anyway, i-update ko kayo guys. May mga nag-comment na magpa-EMG din ako, tsaka nerve conduction study, mga ganyan. Maraming salamat. Alam niyo, nagkakaroon nga ako na idea. Oo nga, no? At saka neurologist. Dapat magpa-check din ako sa neurologist. So, hintayin ko na lang muna yung follow-up ko kay Dr. Bentero. Kasi wala rin akong kilalang neurologist. Baka pwede siya na yung mag-refer sa akin. Kung kailangan ng hand specialist, ayoko rin kasi manguna. So, bilang respeto na rin sa doktor ko, kung saan niya ako gustong ipa-check, doon na lang. Kasi syempre, mas maalam naman siya doon. Oo, kaysa sa akin. Ayoko magmagaling. Hindi naman ako doktor. Ayun lang. Nakatulan mo nga yung outfit ni Mama for tomorrow kasi kailangan business. Bakit ba sa akin nakatuck-in? Ay, hindi. Kitang-kita pala dito. Business attire tayo tomorrow. Or nakalabas yung isa. Ay, parang casual pagka ginanito. Ano, Jiro? Sa tingin mo? Okay ba to? Naka-heels ako. Yung binili kong heels. Kitang-kita yung panty ko dito. Yes. Ayaw mo niyan? Parang gusto niya patanggal yung long sleeves niya. Oh! Kunin yan, ha? No! 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 Mababagsakan ka! Mababagsakan ka, sir. Ako talaga. Naku, pati cellphone naman ang kinuha. Selfie? Kakabura ko lang ng mga picture mo dyan eh. Selfie again? Meron ako isa pang pants dyan. Try ko kaya, diba? Parang hindi ko bet tong pants. Dito na si Papa Kids. May na-discover siyang pantalon. Buti ka siya pa sa'yo kasi diba sabi mo malaki yung siya mo. Kaya nga may allowance yung Tapos naka-discover siya ng 20 pesos. 20 pesos pa yan. baka nagtatrabaho pa ako. Oo nga. Parang bagong-bago pa nga eh. Parang hindi pa nagamit eh. Bench yung brand. Nakasama dun sa isang pants ko. Eh yung pants ko na yun, tagal ko na hindi nagamit kasi nga tumaba si Mama. Opo. Sana nandito ka kanina nung nagkukwento mo sa kanila. Ang horror story ko. Horror story? Horror story sa ano? Sa MRI kanina. Alam mo ba, hindi mo wala sa isip ko pa yung eksena sa ano. Tapos parang feeling ko, kaya hindi ako nagkwento sa iyo kasi nga, akala ko manonood ka ngayon habang nag-vlog ako. Kasi bala ko talaga mag-story time. Imagine, shower! Terno pa yung pantulog mo ah. Ganyan naman lagi outfit niya, no? Ganda mga pantulog na ni Jero eh. Ako, nakakatuto na ng gadget tong bat. Nagsa-selfie. Hindi siya nanonood. Bawal pa rin kaya yan. Kasi nagtatay na daw siya bilang vlogger. Grabe yung shorts ni Papa. Nakatayo pa. Papa, nakakahiya ka naman. Pati yung sinelas na dito. Pa? Kala ko nag-disappear ka. Invisible man. Nakatayo pa talaga. Dapat yata may belt ako dito. No, it's mine. It's mine. Pag mo naman yan, it's mine. Talagang nagsusub-sub-sub-sub. Pakapin kita dyan. Tabi tayo sleep dun, ha? Uy! Ay! Sleep na! One more time. House. One more time. Sleep na. Uy. One more time. House. It's so fun here. Ayan mo si Papa. Sige, Papa, come here. House. Say bye-bye kay Papa. Tago tayo. House. Kuya, where are you? Peekaboo. Mababay na sa love mo. Good night, guys. House. Bye. Bye-bye. Bye. Sleep na ako. Bye-bye. Antok na. Lapit ka. Meron tayong event for today. Finally.
BGC na tayo. Ito na yung SM Aura. 1 horsepower is priced at 41,000. Of lighting our magnificent Christmas tree. Ang ganda niya, guys. Dito pala yung mga hinahanap natin. Ano feeling na maupo sa 238,800 na sofa. At kasama natin si Miss Angel. Yung awkward ko talaga social media.